I-on mo, mami. On. Hello, yan. Kita rin kami ng sounds. Good evening sa bawat isa sa atin. Ako po, kung hindi kilala ako po ay pinsan or first cousin ni Ate Ellen. Ang nanay ko po, tsaka ang nanay niya ay magpapay. Siyempre kilala ko po na dito yung aming mga kapinsan. Last night po ito na kung saan natin review si Ate Ellen. And siyempre po, bago natin siya ibigay yung dahil sa kanyang huli ng tungan, bibigyan natin siya ng prayers. Ang aming po mga doktor dito ay nandito para i-share ang word of God sa ating lahat. Para marinig natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa gabi ito. So, amen po. Amen. So, tinatawag ko po ang aming, isa sa aming mga pastor at Dr. Arnold Alvarez. Bilang pagpupugay po sa ating nawala na hindi na pumatang natin sa itas. Diba sabi nga, live is for Christ, die is gain. Wala pong nawala. Pag gain po yan ang bawat isa sa pagkakalam naman natin. 101% kasama ni Panginoon Diyos.
tayo ay sumagitungan na lang. Father God, bless you, Lord, salamat sa mga be with us, Holy Spirit, Panginoon, lalo natin makilala kayo sa malalim ng paparaanan sapagkat alam namin lahat kami sa dito ay darating bisan punto kung pupunin po kami. I declare, O Lord, na maunawaan namin ang purpose namin sa aming buhay, Panginoon, sa mundo nito. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Amen. Talagang ako po isang doktor, isang pastor, internist, isang pastor din. At dahil naman ang bawat sa para papurihan sa ating Panginoon. Matagal ko lang po kilala si Kenneth. Alam ko rin po yung kanyang pinadaanan, sakit, pagamat talaga nakita natin kung paano yung labanan ng sakit niya. Pero sabi nga sa salita ng Diyos, you start strong and finish strong. Hanggang sa dulo po nakita ko na pamalas niya ang kanyang katapangan, ang kanyang pagpupunyagi. At sa dulo ay handa niya marabihan ang Panginoon. Amen. Ito pong share ko sa inyo sa John, ano naman tayo lahat magkito ay nakakila sa ating Panginoon. Galing sila galing ng people, galing ng kaibigan, magandang gabi sa inyo. Ito po sabi ng sa data si John, ito po lagi po na John 48. Ang sabi po dito, ako po ang Panginoon ng mga disciples during this time. Ang sabi dito sa John 14, don't let your heart be troubled. Hanapin na kung kunin ng Panginoon as Jesus po dito. Bago ang pagpapako sa krus, minibig niya po ang disciples. Don't let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magulumihan sa Tagalog. Kayong magtiwala sa akin. At lalo kayong lumapit sa akin sa panahon na ito. Pero din sa panahon na po natin ngayon, maraming kailangan iwan. Nandiyan po ang politiko, nandiyan po ang mga mangyayari sa susunod. Pero kailangan po tayo magkas sa ating Panginoon. Lahat po tayo daralan sa testing. Marami na po ako naging pasyente na kumbaga nakita ko po lumalaban sa sakit, ayaw pa nila. Puli sila na ating. Ayaw pa nila na puli sila na ating Panginoon. Pero hirap lang natin ang buhay natin sa dunia. At meron din takdang panahon na ito'y ibabalik natin sa ating Panginoon Jesus. Amen. Sabi nga dito, there is more than enough room in my Father's home. If there were not so, would I have told you that I'm going to prepare a place for you. Ito po sabi ng Panginoon. Marami na room. Sa ibang translation, mansion. I do believe hindi ng rooms ang prepare sa bawat isa. Kasi nga, ako po ay nalagin ng aking ina ng aking may bahay, nakita po sa doon nakatira sa mansion. Kasama ng ating Panginoon. And I do believe, big time ating Panginoon. Hindi lang tayo sa room na dadalhin. Amen? So kung ang tahanan niyo dito ay kwarto lang, o
maliit lang na pangalan, doon po, napakaganda ang prepare ng ating Panginoong Jesus. Sabihin natin sa ating kapatid, maganda na prepare siya yung kapatid. Maganda, naka-prepare ka kapatid. Sabi nga dito, when everything is ready, I will come to get you. Itong pinakamatindi. Kung ang lahat ay nagawa na, nakaprepare, nagampanan mo na sa buhay mo, kukunin ka ng ating Panginoon. Amen. Amen. I do believe si Ate Ellen ay nagampanan niya na ang tungkulin niya sa Diyos, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho. Retired na po siya. Naging matapat po siya sa kanyang trabaho. And I do believe, wala na siya, kumbaga, wala na siyang backlog sa trabaho, backlog. Amen? Kaya, pag nagawa na po natin yan, sa ating buhay, ating tungkulin, you pass the test. Ang ibig sabihin. Wala na, kumbaga, magpaanin ang ating Panginoon. Sabi nga sa Isaiah, marami nagtatanong kung bakit ang tao ay kinuha ng maaga. Pero ang sabi ng Panginoon, kinuha ko sila para hindi na maagaw ng kaaway sa darating ng panahon. Ang average lifespan po ng isang babae ay sa ngayon census no, 74 to 75. Ang lalaki po mas maaga 69 to 72. Why? Masyado kasing expose sa lalaki sa trabaho, kaya mga bisyo, sa mga babae, hindi masyado. Pero, ang nakalagay ko sa Bible, kinuha ko siya para hindi na maagaw ang kaaway. Amen? Amen. So, ba't ko mapapatagalin kung ang iyong lingkod ay napatunayan na tatapal sa'yo? Wala nang dapat patunayan natin. Amen. Kapagkat talagang nagampanan niya ng kanyang trabaho. And I know the way to where I'm going. Sabi niya, ng ating Panginoon. Alam ko kung saan ako pupunta. Hindi na magpapaalam na ito ang ating Panginoon Jesus. No, we do not know, Lord. Thomas, the doubting Thomas. We have no idea where you're going. So how we can know the way? Hindi namin alam, Panginoon, saan ka pupunta. Maaaring sa atin din, bawat hindi natin alam ano ba dapat natin gawin. Ano ba ang tamang daan natin gagawin? Ano ba dapat mong gawin sa mundo nito? Dapat, kapatid, at this point in time, alam mo na yung purpose mo sa buhay mo. Kilala mo na ang ating Panginoon katulad ng pagkakilala ni Ate Ede. Kung di pa natin kilala, we miss our purpose in life. Kaya nga meron siya required purpose-driven life. And Jesus told him, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Ako ang daan at ang katotohanan. Walang makakaparito sa ating Ama sa pamamagitan ko. So, ang ibig sabihin niya, si Jesus na po ang daan para tayo makapunta sa langit. Amen? Amen. And Jesus replied, sabi dito, you know me and you will know my Father. From now on, you do know me and you see me. Nung nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama. At iniwan po ang banal na Espiritu sa atin pag tinanggap na natin ng ating Panginoon. And anyone, I tell you the truth, anyone who believes in me
will do the same works as I have done. Hallelujah. Yung mga bagay-bagay na po na nakikita natin sa mundo ito, kung nagawa ng ating Panginoon, makapagpatawad, magpalaya, higit na dumalang pag-ibig, yan ang dapat natin matutunan. I do believe, kasi nga, bago po, si Ate, actually, marami po siya mga gustong gawin. Napatayo niya ng bahay. Na-raise up niya. At ibig sabihin niyan, kumbaga, prepared na eh. Kumbaga, nagawa na yung bahay. Bago kunin si lahat na ng preparasyon para magampanan niya ang kanyang tungkulin ay ginawa niya. Kaya ito po yung hamon din sa bawat isa sa atin. I do believe, Ate Ellen ay puno ng kanyang pag-ibig sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, sa kanyang kamag-anak, sa kanyang simbahan na ginagalawan. Amen? Kaya, praise God, darating din sa punto ito. Sabi nga, 3 things will last forever. Ito pong sinabi sa Corinthians, tatlong ano lang daw, ang maiwan sa mundong ito. Pero bago yun, no? Sabi nga dito sa 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, love is not jealous, love is not proud, it does not demand on its way. It is not rude or irritable. It keeps no record of wrong. Amen. Maaaring sa mga napansin, sa mga pasyente ko pong nakita itong mga sakit na merong matindi karamdaman, maaaring mag-ask sila ng question, pero ba't po ako tumama kung ganito sa akin? Maaaring siyang mainis. Bakit, Lord? Mas maganda sana, mas mahaba pa. Ma-enjoy ko muna buhay. Pero sa records po, at sa mga patutuo, wala narinig po na naging irritable po si Eric. Kaya minintay niya po hanggang sa dulo na talagang kumapit siya sa ating Panginoon. Love never gives up, never lose faith, it is hopeful, it endures through every circumstances. Amen? Kaya punong-punong po siya ng pag-ibig. Hindi niya naramdaman kung ano man sakit na naramdaman niya, ito'y napagtagumpayan niya. Amen? Amen. Marami pa kasi tao pag may nararamdaman na, nag-iiba na, naging irritable sa mga nagbabantay, sa mga kapag-anak, nararamdaman. Marami pong na pwede. Pero sa report po sa amin, na-maintain niya po ang kanyang pag-ibig sa kanyang Panginoon, sa kanyang Panginoon. Amen? Kaya po napakalating praise God. At sabi nga dito, 3 things will last forever. Faith, hope, and love. Ito na po iwan sa mundo. Lahat ng kayamanan, lahat ng karunungan natin, katanyagan, iiwan po lahat natin yan. Pero ang maiwan lang po sa mundo ito, sabi ng Panginoon, faith, pananampalataya sa Diyos, hope na may pag-asa tayo na tayo ay palang araw ay nasa Panginoon. At pag-ibig, ang pinaka-greatest po, sabi ng greatest,
is love. Pag minaster mo ang love, yan po ay hindi kaya gawin. Okay niya sa away. Amen? Kaya, hindi sa po na master po ni Ate Ellen during sa pag-ibig. Kaya, mga kapatid, ang iwan na dapat natin sa mundong ito lang dapat natin pamalas habang tayo nabubuhay. Kasi pag ito ang pinamalas natin, mas marami po tayo mawigwig na soul sa ating Panginoon. Amen? Kaya, palakpakan po natin. Praise God. So sana mabit ko ito po ginagawa walay tayo. Sabi na, sa panahon darating din tayo. Kung tayo galing sa lupa, papalik tayo sa lupa. At dapat tayo kung mabago. The old things has gone, and the new has come. Amen. Ang buhay sa lupa na bago lisin ang buhis ng iyong kapwa, tugasan ang iyong buhis sa kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutan, ay siya rin kabayaran. Ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't dito mo ika'y magbago. Habang may panahon, ika'y magbago. Pagmamalang sa takway, isipin mo. Ang ganda. Amen. Praise God. Dapat ang major natin yung pagmamahal sa kapwa, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Yan po ang major minaster ni Ate Ellen. So I do believe lahat tayo yung po dapat iiwan natin habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Dapat natin pamalas. Amen? Amen. Praise God. Yun lang po ang aking share. Ngayon, sa puntong ito, bago natin pag-pray, ng mga mag-anak, kung sana gustong meron pang magsalita para magpasalamat sa buhay ni Ate Ellen,
nakikinig po siya. Actually, yung espiritu na andyan. Yun, katawan lang po ay talagang nakahimlay na. Pero ang espiritu, naririnig po tayo ni Ate Helen. So, I do believe kung sino pang merong gustong pasalamatan siya. No? Habang ay nakukonvey. No? Andito baka yung mga kaibigan niya. Ano ba? Yung mga magandang moments na nag-inspire sa inyo na gusto nyo i-share. Tinatawagan ko po bawat po. Sino bang gusto mag-volunteer? Dok ako, Dok. Ako muna. Sige siya, number 1. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Leia Tapusan. Bali, hindi ko po kamag-anak si Ate Elma, Ate Ellen. Pero kapatid ko po sila sa pananampalataya kay Kristo. Si Ate Ellen po Ayan po kasi ano po, 2018 po, nagpunta po ako ng Saudi. Nagtrabaho po ako ng DH. Tapos, si Ate Ellen po, dahil sa church, kasama kami, tuwing may retreat kami sa Baguio, isa po siya sa nag-sponsor palagi sa akin. Kasi ano po sa church po, active po ako as children teacher, IT, usherette. Nagsiserve po ako sa Lord. Si Ate Ellen, wala akong masasabi sa kanya, super tight niya. At hindi mo siya makakita, alam na kapagod. Lagi siya lamuti. 2018 po, nagpunta ako ng Saudi. Nagtrabaho ako. Isa po siya sa naging inspirasyon ko kasi kapag ganyan ko siya, lagi niyang sinasabi, mag-ipon ka para sa sarili mo. Pero pumunta po ako ng Saudi na hindi po ako nakapag-open account. So, kapag nagtawag ang pamilya ko, nagsisend po ako. Tapos sabi ko, Ate Ellen, kasi sa Bangko Sentral po siya nagtatrabaho baka pwede mo ko ipag-open account para makapag-save ako ng para sa sarili ko. Hindi siya nagdalawang isip pinag-open account niya. Ay, sa pangalan niya, tapos sabi niya sa akin, dito mo isasave mo para sa sarili mo. Sikat ang sweldo mo po. Sa kanya ako nagsisend para makapag-ipon. Tapos, madalas, i-message ako ng pamilya ko sasabihin, kailangan ng pera. Si Ate Ellen, i-message ko siya, Ate, pa-withdraw naman. Napapagalitan niya ako kasi sabi niya, ipon mo yan palagi. Kahit gano'n yung sinasabi niya, pinag-withdraw pa rin niya ako. Tapos siya po yung nagsisend sa pamilya ko. Tapos, sa ganung sitwasyon, nung umuwi ako ng 2020 lockdown, sabi niya, may pera ka pang tira. Pero sa isip ko, wala na po akong tira kasi lagi ako nagpapawithdraw sa kanya. So alam ko talaga wala na akong savings. Sabi niya, may withdraw ako 33,000. Yan yung na-save ko. Kaya ako sasabi ko, ate, wala na. Diba? Lagi ko withdraw. Sabi niya, hindi. Yan yung natira sa'yo. Meron ka pa. Sabi ko, ate, tanggalin mo na yung 10,000 seed ko na sa'yo. Sabi niya, hindi ko na yan kailangan. Yung ATM na nakilipat doon niya kay Ella. Sinend niya agad sa akin sa Palawan yung 33,000. Tapos sabi ko, grabe, si Ate Ellen talaga, isa sa inspirasyon ko na, mag-save ka para sa sarili mo. Kahit wala akong na-save nun. Pero nakaka-bless lang na tinuruan niya ako na pag minsan-minsan, inahin mo din yung sarili mo. Pero si Ate Ellen, alam ko, hindi naman din niya inuuna yung sarili niya. Super giver po talaga siya. At kapag nag-Bible study kami sa kanila, sobrang saya yan na lagi ka nang i-bless din. Make sure niya talaga na bago kayo umalis ng bahay nila, nabusog ka na, may seat ka pa, may pera pa siya ibibigay. Ganun siya ka-generous para sa akin. Tapos, isang message mo lang sa kanya, inspired ka niya na hindi mo siya makakita at talaga na may tinaramdam siya. Kaya praise God, naging party ako ng buhay niya kahit sa church lang po kami nagkakilala. At saka kasi yung biyahe namin dati sa Baguio, nagbabas lang po kami. Pagkasama ko yan, napaka-jolly ni Ate Ellen. Kaya
mamimiss ko siya. Tapos hindi ko kasi alam na hospital na pala siya. Tapos umuwi ako, galing naman ng Hong Kong. Kasi nakaka-chat ko pa rin po siya eh. Tapos napadalhan ko lang siya ng isang simpleng bag. Kasi kala ko okay siya eh, hindi ko siya nakita na buhay pa. Pero sabi ni Ate Elma, super tuwa ako nito sa pasalubong ko na magkano naman yung halaga na sobrang mura lang sa pasalubong ko. Pero na-receive pa rin niya. Kaya salamat sa buhay ni Ate Ellen at kay Ate Elma na ganun yung ginawa nila din sa buhay ko na naging inspirasyon din sila na yun nga yung pagiging kindness mo. Huwag kang mag-antay ng kapalit kasi sobrang i-bless ng Lord yung buhay mo. Kaya nung narinig ko yung hindi na nahirapan si Ate Elma, grabe yung ginawa ng Lord na lahat na iayos kasi ang bait talaga ni Ate Ellen eh. Wala kang masasabi sa kanya kung masarap puros yung magagandang alaala lang na napakabuti niya talagang tao. Kaya ayaw niya dito. Ito yung just na pwede natin tularan sa Ate Ellen sa kanyang buhay na nilakaran. At nakita ko din yung faith niya kay Lord kasi pala diba, cancer survivor siya. Pero never siya umalis sa pag-serve sa Lord. Kaya nakaka-bless. Yun na po. Praise God. Sabi nga, sa Bible, those who request will be request. Amen. Ano ang kaya mo yung dinanatin? Nakita natin pusher. Para ma-reach ang destiny ng tao. Sabi nga, ang Panginoon po, talagang ay itatanim lang natin dito kung paano mo ginampanan yung role mo sa buhay mo, yung affect yung others. Kung mas marami ka natulungan dito sa mundong ito, marami ka na-apektuhan, yun po ang magkakount kasi yun ang pag-ibig. Amen. You do it because of love. Kaya, praise God. Talagang ngayon ko lang narinig yung marami siya natulungan. Marami siya na-inspire para lalo pang kumapit sa ating Panginoon Diyos. At magawa nila layunin sa buhay. Amen? Sino Amen. po yung bless na bless para magpatuloy. Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako. Ayoko umiyak. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil sa naramdaman ko po yung love, yung presence niyo na talagang andyan yung support ninyo. Siyempre, lalo-lalo na yung mga kamag-anak namin, na nandiyan si Ate Liz, na talagang sa hospital, na talagang sinamahan ako, na Ate Andre, na talagang talagang andyan lagi na nakasupport. Yung mga kamag-anak ko na sa father's side, yan. Talagang nandito na, nagdaman ko lahat ang support ninyo na kahit nag-iisa na lang ako na hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Siyempre po, unang-una, napapasalamatan ko muna po ang ating Panginoon. Dahil sa Panginoon talagang nagbigay sa akin ng strength. Kaya kung hindi po sa Panginoon ay hindi niyo makikitaan ng ganito ko kalakas kasi yung strength na yun na nagaling sa ating Lord. Ito pa. Sa lahat po na hindi ko nakakaalam, si ate po ay na-diagnose po ng cancer 2012. So talagang napakalaking blessing niya po ng bonus na po sa kanya. For 13 years, naging cancer survivor po siya. Last year lang po siya nag-recur yung kanyang cancer. So talagang ito na yung time. Kasi alam ko, dahil di naman permanent, sabi nga po ni Dr. Neil permanent ang buhay natin dito sa mundo. Talagang may time talaga na may oras tayo na kukunin tayo ng Panginoon. Di ba? Ito na po yung time na kinuha ko si ate. Na talagang tinanggap po namin yun dahil alam namin, ito yung time ni ate na lilisan natin sa mundo. Dahil hindi naman po masakit sa amin na umalis si ate. Talagang hinahanda na po talaga lahat.
talagang I know God, that God's plan na po ito from the start up to until the end na naramdaman namin, hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Unang-una po, nung time na nag-start po kami na nagkasakit siya, ay hindi naman namin naramdaman na talagang nahirapan kami. Na alam kong si ate po talaga, i-ready niya lahat. Talaga sabi nga ni Doc, bago siya dumisa, nakapagpagawa po ng bahay si ate. Kaya talagang yung blessing ng Lord naramdaman namin kasi si ate po talaga napaka-generous kong tao yan. Sabi nga hindi ko naging down si ate. Lahat ng bagay talagang tinutulungan niya naman nga nakikilangan. Una-una na po, syempre, ang pamilya po ni ate. Kasi ako, isa po ito kasi talagang sinuportahan ni ate. Kasi nung nag-aaral ako, talagang nag-sacrifice siya na makapag-aral ako, makapagtapos ako. Dahil sa kanya, siya po nagpa-aral sa akin. Kaya sabi nga talagang talagang na nilagay ako ng Panginoon sa pamilya namin maging nurse. Kasi ako lang ang nag-alaga sa mga kapatid ko. Sabi ko, Lord, ito pala yung mission ko. Kaya ito binigay mo sa aking profession bilang nurse. Kasi ako pala magpahawak sa kanila. God, praise God. Kasi magpasalamat ako sa Lord. Ito pala yung aking mission sa mundong ito. Then, yung kung 13 years na naging cancer survivor ko ang aking ate ay talagang wala po akong narinig sa kanya na inindan niya. Talagang pinakita niya yung pagiging strong niya. Talagang wala kaming naramdaman na naging pabigat siya sa amin. Kasi umalis po siya ng very peaceful po ang ating ate po. Na talagang iniready niya ang nangyaring bago siya umalis. Talagang lahat nakaprepared po lahat Talagang wala akong naramdaman na nag-struggle ako, na nangailangan ako ng tulong. Nakikita niyo ako, nag-iisa lang talaga ako. Kumbaga, ako lang talagang kumilos na lahat. Sabi ko, wala naman nakibakasa ako. Talagang hinihi ko lang sa Lord yung kalakasan. Talagang napapasalamat ako sa Lord yung strength na binigay ng Panginoon para sa akin. Kaya, siyempre, alam naman ng ate ko na talagang sobrang thankful po ako sa buhay ni ate kasi hindi naman ako magiging ganito kundi dahil sa kanya, saka yung mga blessings na natatanggap namin dahil sa kanya. Kaya, siyempre, ang Panginoon naman kung ano binigay mo yun ibabalik sa akin. Di po ba? Kaya, naniniwala ako na talagang lagi na lang ang pananampalataya po natin, lagi po tayong kumapit sa Lord. Kasi wala tayong faith, paano na lang? Kung ako hindi ako nananampalataya, paano na lang ako? Di po ba? Sa tingin niyo po ba, mapapanatili po ba na maging malakas akong ganito, na makakayanan ko, na nag-iisa lang ako, na yung mga nangyari sa amin, hindi ko talaga biro yung pagsubok na dumating sa amin. Pero talaga, ang Lord po talaga ang sa buhay namin. Di ba sabi nga sa Biblia, sa Hebrew 13:5, hindi niya tayo iiwan or hindi pababayaan. Amen. Yun po yung pinakahawakan ko po. Kaya talaga sobrang talagang yung kalakasan, tsaka talagang yung love ng Lord na ramdaman ko po yan. Kaya nanatili po ako matatag sa nangyari nito. Kaya yung mga nag-iisip na kung kaya ko po ba, kung ano ba kung naranasan ko na nag-worry, malakas po ako, kaya ko po. Amen. Kahit po ako nag-iisa, kaya ko po, dahil kasama ko po ang Panginoon. Amen. Kasama ko po si Lord. Amen. Dahil si Lord na po nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen. Po ba? Kaya napapasalamat ako kay ate. I know na narinig ako. Sabi nga ni Dr. Andiyan ang Espiritu ng Panginoon. Kaya alam ko na sa puso ko, alam ni ate na talagang grabe ako sa salamat ko sa kanya, sa ginawa niya sa amin, namin sa pamilya. At syempre po, nagpapasalamat din ako sa buhay ni ate na talagang blessing po siya. Hindi lang po sa aming pamilya. Ganun din po para sa aming mga pamilya, sa aming mga kamag-anak, at sa mga kapitbahay, at sa mga kaibigan. Hindi lamang po. Maraming salamat sa inyo. Ito po. Amen. Praise God. Napakagandang kwento. Dapat kung may kwento po sila maganda,
Maganda yung kwento natin. Amen. Pag-inig sa akin. Sabi nga sa Bible, I have things, I have fought the good fight of faith. I have things the race. Kaya tayo lahat po meron po tayo dadaanan na race sa mundong ito. So, yun po yung panampalataya sa ating Panginoon. Yun po pinamalas niya, no? Ni Ate Ellen, sa mga pamilya, hanggang sa dulo ng talaga kumapit sa ating Panginoon. Upang makita ang bawat isa. Talaga siya full-blooded, born again Christian. And I do believe sa ating tinawag po. Bago ko po pag-pray natin mag-anak, kapatid, kung si Ate Helen ay nakakita sa atin. Gusto ko rin po sana na amo sa bawat isa. Mas maganda po na mas lumalim pa ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Tanggapin natin po dito. Katulad ng pagtanggap ni Ate Helen na nilalaran niya ng buong kapatid ang pagiging Christian. Tayo, pwede po na tayo manalangin at sumunod po kayo sa ating Panginoon Jesus. Salamat po sa buhay ni Ate Helen. Panginoon, maganda ang kanyang pinamalas. Lord, dalangin ko rin maging katulad niya at kanyang pag-ibig. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Hugasan niyo po ako ng iyong banal na dugo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Katulad po ni Ellen, ikaw na po ang maghahari sa aking buhay at mula na yung Panginoon, lalakaran ko na ng tuloy ang aking buhay. Ikaw na po ang manguna sa lahat ng aking gagawin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya pag ito po ay pinalangin ng Diyos, tinanggap niyo po ang ating Panginoon. Katulad ni Ellen po, we walk by faith, not by sight. Amen. Ganun na rin po ang dapat natin matutunan sapagkat ang buhay po, journey, marami po akong pasyente na katulad niya at po yung hinahawakan ko ngayon na cancer patient. Ganyan din po ang nararanasan nila, lalaki, babae, bata. Pero binibuild ko po ang kanilang panampalataya. Amen. Kasi ganun lang po dapat tayo. We build faith of others para maging strong po sila, para handa sila matanggap ang ating Panginoon at lumaban habang sila'y nabubuhay. And I do believe in a purpose. Hindi lang po doktor, hindi lang po nurse na katulad niya. Hindi na po yun. Lahat po tayo ay may tungkulin sa mga ating mga pamilya. Darating din sa punto, di ba? Nagkakasakit ang mga Amen? Amen. Sige, panalangin po natin. May magpapasalit. Kaya ko ba gustong magpasalamat kasi challenge yung baka meron pa dyan na hindi pa narinig yung mga ganito na gusto magpatotoo. Sabi ko nga sa inyo, nandiyan pa yung Espiritu. Sige, para mas maganda po. Sorry po. Ay,
nais ko din po magpasalamat po naman na rin kasi si Ate Rita po, yung best friend po ni Ate, na talagang from the start, talaga si Ate talaga ay talagang full support po siya na pinupuntahan po sa amin, na talagang nag-aalala, everything, talagang ang laki po ng pasasalamat ko kay Ate Rita. Sorry, Ate Rita, hindi kita na-mention kanina. Kasi talaga, wala talaga si Ate Rita talaga malaki po ang naitulong po sa amin. Kasi si Ate Rita po ay best friend ni Ate since college pa. Na talaga sila talaga bali-bali pa ng araw. Kaya talagang ipapasalamat po ako sa buhay ni Ate Rita. Talagang sobrang yung love, support, everything na talagang kahit na sa kabila ng kalayuan ng kanyang lugar, galing pa po ng Cavite, pupunta sa bahay namin, talagang sobra po ang pasasalamat ko kay Ate Rita sa kanyang husband kasi kahit na sila nasa senior talaga nagpipilit pa rin na makarating sa amin. Isa nahirapan na si Kuya Art sa pagdadrive kasi yung kanyang tuhod, di po ba? Kaya salamat po, Ate Rita. Talagang sobrang thankful po ako sa buhay mo, Ate Rita. At maraming salamat po si Pastor Rodrigo Morcia. Isa po yung naking pastor po sa Jeddah. Siya po yung head pastor po namin. Welcome po, GLLGM Global Ministry. Si Ate Marie Morcia. Siya po yung may bahay po ni Pastor Rod. At Ate Edna, nandito ka pala. So, welcome po. Salamat po sa inyo po pagpunta po dito sa Google ni Ate, sa last week po ni Ate. Thank you po. Praise God. Welcome po natin. Magayan. Si tayo na naman dito. Mas maganda ihayag po natin habang tayo natutuwa si Ate Ellen po. Tayo yung mga happiest moment. Naalala niyo. Encourage kayo. Mga po dyan. Naya na. Kaya nga. Ako, Mami. Good evening, everybody. Ang pwede daw po tayo umitin. Ayan naman namin. Nalalagawin mo tatlo na lang. Sama. Bilang okay naman na, no? Ang alam nyo naman na kung anong kailangan ko ipasalamat. From the very beginning. Obviously, yun na yun. Sige na, wag ka na umiyak. Sabi na po ni Ninang ng nakaraan, dumating po si Tito Andy. Ang greatest joy ni Mami about me is was pala, past tense. Nagawa ko naman. So, masaya naman siya. Dahil nakasama ko. Yes. Especially after all these years na pagpapaaral, at hindi naman po, at regular student naman din ako, hindi naman po ako. Masaya din naman po ako talaga. Kasi, sino mo bang hindi sasaya na maiwanan ka sa lying-in? O may kumupkup sa'yo? Pinalaki ka, pinataba ka, sino ba? Sige na. Sino bang hindi magpapasalamat sa ganun, di ba? Hindi man
ito na sasabihin ko kasi nga po ngayon ay tumatanda na ako. Nare-realize ko po lahat ng pangaral ni Mami ay po. So, kung yung mga dati na teenager pa ako, bata pa ako, akala ko pinaghihigpitan po ako dahil pinaghihigpitan ako. May reason po pala talaga. At yun ay naranasan ko po, first hand. Nakita ko, first hand. Lalo na sa mga newer generation ngayon, kung gano'n papasaway. Inisip ko, hala, bakit ano din ako papasaway dati? Kaya gano'n kagalit talaga sila dati. Kasi, sila kasi, until now naman po, lalo na po ay kasi kahit pag nakaraan na. Pag ako po ay lalabas ng bahay, nakakalabas ko na ng bahay, tatanungin, anong oras ka uwi? 26 na po ako ha. Until now, ganun po sila. At naiintindihan ko naman po ang takot nila dahil nga po mag-isa lang din akong anak nila. At ako pa ang magdadrive. Mag-isa. So, yung mga negative things na naisip ko nung maliit pa ako, yung teenager ako, yun na, nung tumanda ko ako, na-realize ko ang takot ng puso. Kaya, nagpapasalamat po ako sa Lord sa buhay ng nanay ko kasi pihira po yun na mag-accept na po manginitago. Kasi po, alam ko din na nung bata pa ako, ay may mga kamag-anak kami nagtanong, bakit daw po nag-anak ng hindi kadugo? Marami na rin daw po mga bata noon sa mga kamag-anak para hindi na lang po yun yung kilog ko. Kailangan pang kumuha pa po ng iba. Si mami po kasi may ibang mindset yan. Tapos nagbibideo kayo, baka po bukas yun. Wait na. Ano, hindi pa hihinga yan. Never naman po yun. Nadaramdaman ko ay iba ako. Sa side po ni nanay sa Bicol at sa side po ni tatay sa Bulacan. Never po yan na nakarinig ako. Niisa sa kanila na ayaw nila sa akin kasi napun ako. Mas marami mga po ako kaklose sa mga kamag-anak. Never po nila pinaramdam sa akin. Sobrang iba. Salamat po. Ako po talaga ay takot na takot. Sinabi ko na po yan kay mami, na. Ayoko sila. Dalawa na ini-spray yung anak ko. Kasi sobrang kabalitan po nila yung ugali na lang sa anak ko sa akin. Yung sobrang luwag po nila. At ako po ay dapat magkaroon ng boundary. Na dapat ako po yung strict. Dahil pag ako yung nagsabi ng no, ang ano pa yung nalapit sa mga lola, yes na yan agad. Wala na akong joke. Pero lagi ko po silang pinapangaralan din. O diba, let's switch. O naman. Parang pinapangaralan ko sila na huwag yung masyadong ini-spoil ng bata dahil batang araw. Kami dalawa na maiiwan. Wala nang mag-guide sa akin. Kaya po ngayon sa wala natatakot din ako kay hindi na. Natatakot po ako maging kulina. Ang punta na nga, magiging kulila. Ano ba yan? Kaya po lang kami nagpapakayan hindi na basta sa nagsulit. Kaya po yung gusto ni mami, hindi na parang peaceful lang sa bahay. May one time na sinabi ko, ano po, ako ko kayo may iwan ko siya yung kayo. Nung
Big ba? Wala po na better po talaga sa kanila. Kasi, nag-alternative sila eh. Kung sana ang isa pa nakinig po sa akin, kahit na alam ko po yung takot kasi ni Mami talaga dahil naranasan na po niya 13 years ago. Yung hibra, yung sakit. Kaya po ayaw na niya natakot po siya talaga. Kaya hindi na dahil sa ano eh. Kasi si Mami. Pero sa kadahilanan, gusto nga po namin siyang mag-tagal pa. At yun naman po ang lagi niyang sinasabi sa akin na gusto pa nga po makita si Sim lumaki. Dahil ko siyang gusto kong gawin sa buhay. May regret at may regret. Kaya kung tulungan mo ko dito, di umiinom yan ng gamot. Kasaway din yan. Ano? Ayoko talagang kailangan gano'n ako kasi. Natatakot ko talaga. Nakatagal ako sa kaibigan. Magsisinalan siya. Nagpapakasing ko. Para naman ako. Malakas pa ako. Sabi ka kasi. Sasabihin ka ni Mami. Lakas ko. Iyakan mo. Di ba natatakot ako nga? Kang matakot. So matakot. Anas tayo. Nag-decide ako noon. Talagang, kung narinig nyo naman, tanali po. Kayo po ay mga nakakausap din mo na sa church. Lahat ng nakakatawag niya, sabi niya, accepted na po namin. Which is totoo. Accepted naman na po namin. Dahil hindi na po, ay kita namin yung suffering, yung agony namin. Ayaw na namin po makabain pa eh. Kasi dapat, sa pamilya po namin, ang mindset po namin, kapag nahina ang isa, hindi pwede sabay. May nasikin ng ako hindi ako pwede na sa harap namin. Dapat, meron kayo pa. So kahit na mahirap, alalay din kayo ng kahit sabi ko sa kanya na, i-ano na natin, Netflix na natin. Kasi wala na siyang limit. Nag-car date na po yan ng isang araw. Sabi ko, sige, umaga na lang. Kasi inabot ko ng hapon. Hindi po namin nakita yung suffering ni Mami na tinanggal namin siya doon sa ventilator na nag-gas pa siya kung nag-gas. Niya. Wala na po gano'n. Totally, nag-decline ng lahat. So, yun na yun. Sa totoo na hindi na kami yan eh. Hindi na kami yung magulgul ni Ninang ng sobra. Parang umiyak na lang kami kasi na kay Lord na siya kasi yan na siya. Habes. Hindi. Ito ano pa nga naman buhay ng puto ni Mami kasi. At lahat po kami nakita namin yung suffering niya noon. At ayaw niya namin humapatay. Kaya po, pasalamat din ako kahit umabot kami ng 3 weeks sa hospital. Eh, natanggap namin parehas. At sobrang tuwa ko rin kay Mami kasi laki ng pinagbago niya. Every time na hihingi ko, ako nangihingi siya ng kiss. Papunta siya sa akin, hindi mabango na daw ako. 8 years ko kasi 3 days ako bago matapos. Natatawa ko na yun. Kaya iiyak ko dito. Ako lang, iiyak.
Iniwala ka. Grabe, 3 days niligo. Sa akin ganito po ako, naririnig niyo po ako kung paano ako sumagot. Kung paano kami magsagot ng dalawa. Alam po namin yan sa isa't isa. Lahat po namin. Kami magkakasama sa pag-ibig. Sige na po. Spoiled ako dyan. Nasa Saudi pa lang yan. Meron nang binibigay yan sa akin. Hindi pa po niya ako narinig. Kaya po ano po yung sa tingin nyo ay nakagad yung ano talaga kami. Hindi ko sobrang close po kami ni Nina. Kilala ko kung sino may gusto siya. You know, Ayun lang po, ako po yung nakakasalamat sa lahat ng nagpunta. Sa lahat po na dumalaw mula sa ospital. Hanggang dito, yung mga ganito po, equal yung mga kamag-anak namin. Mga dati namin kapitbahay sa AIP. Na-feel po namin talaga yung na meron po talagang presensya si Mami sa inyo or throughout these years kahit na nawala kami at dumit ko. Yung mga kamag-anak din namin. Ano naman po namin? At alam ko, alaga din po kayo naman. Lagi kayo iniisip. At maraming salamat po dahil ni-reciprocate. Ni-reciprocate niyo po yung understanding sa pag-aalaga nila. Yun lang. Praise God. Umiinom na ako ng gamot, Dok. yes, sumbungan to naman. Lydia. Kasi nga, yun ang gusto ng binilid ng ating Panginoon. Sige pa, unahin ng mahalin. Siyempre, pamilya. Yun ang unang inis po natin sa habang tayo ng buhay. Amen. So, I believe talaga yung legacy natin, hindi lang iipon siya. Sa kanyang papanaw, ito ay matutuloy-tuloy from generation to generation. Amen. Amen? Amen. Okay. Ella. Okay, marami rin kayong mga alaga. Kaya naman din namin magandang bagay. Yun na natin. Tayo magkakaroon. Mas maganda nga yung marami tayo mga natutulungan. Praise God at wala ayun sa ba? Okay na, pag-pray na. Buhay niyo. Kasi tayo na naman dito dapat sunod tayo dapat Yung best friend ni Ate Eileen. bibigay ng Yung best friend ni Ate Eileen. Best friend. Yung best friend. happy moments. Yung best friend ka ako. Ayaw. Okay na daw. Sige po. Maganda po. Kasi tayo naman dito. Para marinig naman namin testimony mo kaya. Tayo lang dito para wala nagkikwentuhan naman tayo. Maganda yung marinig niya. Kasi nga sabi ko sa inyo, yung spirit ko ay nandiyan. Kaya go.
Naiya. Ako nga walang hiya. Eh, sige na kuya. Sige na po. Tayo lang naman, tita eh. Ay, gaya na kita ng tissue. Sige na, tita. Tita, oh. Ito na, oh. Good evening po sa ating lahat. Ayaw ko sana magsalita kasi hindi ako marunong mag-Tagalog. Napipilipit po ako kasi talagang Bicol po ako. So, si Ate Ellen po, siyang first class namin na kasi po, yung nag-klase po ako, siya po yung isa sa nagsusupport sa akin. Kung may mga bayadan, may mga gastusan, kahit alam kong parehas kasi kami nagkaklase doon ni Ate El. Sabay-sabay lang kami, pero nakakapag-support pa din po siya sa akin. So, kung ano mo po ako ngayon, dahil din po yun kay Ate El. So, talagang sobrang thankful po ako kay Ate El. And ang masasabi ko lang po, talagang sobrang generous po ni Ate El. Sirutol. Very generous talaga sa ating Ellen. Kasi nagpawa yung Sino pa? gusto mag-share. Nahiya na. Kayo. Sige na. Tignan mo nga. Wala talaga kayo. Nahiya pa kayo. Kung wala na po, wala na kung maghanap Ella, kayo yung family.
extend ko na. Lord, salamat Panginoon sa I declare, Lord, kung anong pinamalas, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagpupunyag upang mataguyod ang pamilya. Ay lalo pa lumalim sa bawat sa kanya, Panginoon. And I declare, O Lord, at kung ano man ang nakalas ni Ate Helen, ay pinuputol na namin po ang masakit. Yes, in Jesus' name. Ay ito'y didadaloy na sa ano ba? Natirang mga pamilya. Amen. Yes, in Jesus' At name. mabubuhay sila ng mahaba. 120 years, Panginoon. Yes, in Jesus' name. Let it be, Panginoon, for glory alone. At ingatan nila, Lord, ang kanyang katawan. Panginoon, at magamit sila sa iyong labasan upang palaganap ang iyong salita. Amen. Lord, sabi mo, start strong, finish strong. Walang sakit, Panginoon, ang mararanasan nila. Because, O Lord, sila ay papahabain, papasayahin ang buhay nila. Amen. Habang sila naglilingkod sa iyo. Yes. For your glory alone, in Jesus' name, Amen. amen. Tayo umawit na. Awit na lang sila. Tatawin tayo. Tayo na lang. Kasi, alam naman natin ito. The goodness of God. I love you, For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. from The moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, yes. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no others. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yes, Lord. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen, Lord. Lord, Lord, salamat sa buhay. And then, Lord, I declare, Lord, comfort po ang bawat Pamilya. pamilya at Yes. bawat at tanging magandang alaala naman ay padating sa aming puso ay ng pag-ibig, Panginoon, i-offer ito, Lord, kawan at alam namin ang katawan niya ay mag-return din sa process at ang kanyang espiritu ay nasa Panginoon. Lord, salamat sa kanyang buhay at kaya mo, Lord, maging ito ay maging legacy ng bawat isa amin. Lord, na magiging katulad ni Paul,
fight the good fight of faith, Amen. and she finished the race, Yes. Lord, for your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen. Natin, praise God, pinagpalang na gabi, bawat isa po. Tayo ay mabukay. Isa-share ko lang po, siya po kasi ang bilang pastor po, doktor, ako po ay sinabi po, to live for Christ and die as King. But I choose life so many others will come to know God, so that others will come. Mas marami po matutulungan tayo kung mas mahaba ang buhay natin. So mas maganda po, ingatan po natin ang buhay. Sabi nga niya, ulit tayo ng gamot. Inom ng gamot, Ate Elma. Faith without Action is dead. really dead. Marami po mga health workers, nila, marami rin mga pastor, hindi umiingat ng gamot. No? Pero yun po ay talagang gift ng ating Panginoon para lalo pa tayo mabuhay. Yes. Mga sabihin natin, marami po akong mga kasama po rin na pastor, no? Na nagkakaroon din ng mga problema ganito. Tandaan po natin, ginawa po natin ang ating buhay. So, natin po tayo, hindi po tayo superhuman. Kailangan po rin natin Ng gamot. ng tamang diet, tamang ehersisyo, tamang pahinga. Amen? Kaya, mabuhay po tayo lahat. Dito believe, no? Mas mahaba po ang magagampanan natin ng buhay. For God's glory. In His name. Amen. Thank you po sa lahat ng nanood.